conversation about the film. Alright, and this time, let's have a photo op. So to our cast, as I say nilang dalaw, kinikilig na tayong lahat dito. Stage, please face center first in 3, 2, 1. One more in 3, 2, 1. This time a little to your left, please. Kaliwa po tayo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. For the leads, what made you accept itong pitch na to? What drew you to the script, to the story? Ako kasi ang dami ko na nagawang rom-com pero ito kasi parang may pagka-sci-fi kasi nga may ability si Linlin na ma-predict kung ano yung madadala sa buhay. May ganun siya So parang sabi ko, iba to. Kaya rom-com man siya, may ganun siyang aspeto kaya nagustuhan ko. Ako feeling ko, pre-plan ng mag-reunion kami tatlo talagang pinag-usapan na namin, and then I think we just waited till Direk would get inspired again and write a love story for both Kaloy and I. But more than anything, ang ganda ng touch na pagka-sulat ni Direk ng movie groups. And yeah, same with Kaloy. I think what makes this special is the fantasy aspect of it. I don't do much of it. Feeling ko yung pinaka nagawa kong fantasies sa Once Upon a Time or yung Block Z. But this one, Mirabella, oo nga pala. Yan na yan yung kulay mo. Tama. Yeah. But yeah, it's deep and it's very meaningful. So, Okay, so Julia, you're on a roll ha, since medyo maganda. And ang galing nung sa trailer pa lang. So, since Metro Manila Film Fest, ready ka na rin ba lumaban kay Vilma at Juday? Siyempre, for Best Actress! Of course. O tingin nyo, direct. Ano naman? May laban. Kasi kaya ni Juju dito. Para ako yun di ba? Direk. Oo. you know what? I don't know. I'm not sure how to answer this question. Number one, sobra ko silang dalawang iniidolo. Yeah, So of course. even to mention my name beside theirs is medyo nakakajahe siya. But I think this alone, this film making it to the MMFF on their 50th year and just being included is already such a great honor. So, ayun. Like, grateful naman ako with this alone. And of course, best, would you say, ito yung isa sa best performances yet mo? Sino? Yeah. Alin po? Ikaw, you would say na ito ay isa sa best performances mo. You showed yung isa sa best performances mo. Hopefully. I don't know, I don't think I should be the one answering Si this. Direk. Feeling ko naman in every project, we just always try to give it our best. Kay Direk, Jason Paul. Direk, unang question is, bakit po Japan ang napili nating venue para dito sa story? Okay, this is my second time to shoot a film in Japan. Meron kasing tinatawag na, meron film commission, yung isang prefecture doon, ang tawag ay Saga Prefecture Film Commission, na naging acquainted ako nung first kaming nag-shoot ni Julia ng film sa Japan in between 80s. So, yung mga taga-tao doon, they were asking if I could apply again. So, ako, since, di ba, we really fell in love with the place. So, syempre, nag-grab ko yung opportunity para makagawa ulit ng pelikula doon. And ayan, sinubmit ko to sa kanila. It went through a process na, dati kasi para kahit sino mag-apply, binibigyan nila ng grant, tinutulungan nila. Pero ngayon, competitive na. Meron ng screening process. And nagustuhan siya ng mga Japanese counterpart namin. And ayun, ginawa namin siya sa Japan. Okay, direct follow-up question ko po sa inyo rin. Hindi ito yung first project nyo kasama yung actors na sina Carlo at saka si Julia. Ano po ang nyo, makikita nyo sa kanilang as actors maturity dito sa project na ito kumpara doon sa pangalawa na? Well, wala naman akong conscious decision na parang gawin sa una. Basta every time na nagkakontrabaho kami, we just really put our best din sa ginagawa namin. And then, it will be up to the people to judge kung maganda siya or hindi. Pero kami, we are confident na we give our best sa lahat ng projects na ginagawa. Since you have a superpower dito sa movie na to, in real life ba, gusto mo ba ng same superpower? O
O any superpower na gusto mong magkaroon nila? Maybe not this one. Kasi it really makes you a very guarded person and it's so isolating. Siguro kung may superpower, mine would be teleportation. And it's mainly kasi I love to travel. So, and I don't have that much time. So if I could just... Something's going on. So if I could travel for a few hours, teleport, nandun lang ako parang, wow, that would be such a gift. And ilang beses ka na nag-shoot sa Japan, right? Yes. So, ano pong na-discover mo sa Japan this time? Bago na-discover? You know what? It's as peaceful. In Japan, we are shooting in this place called Saga and Karatsu, which is a peaceful, quiet, calming place in Japan. So I feel like it's still the same. Yung first time ko na, but yung second time, it's really laid back, slow paced, and mas nakaka-focus ka kasi wala masyado talagang distraction, kahit ingay wala. So masarap mag-shoot doon. Regarding din sa special ability ng character ni Julia. Kasi di ba you can tell parang sa pag-touch pa lang kung magdudulot ng sakit or saya ang isang tao. If ever meron kayong ganun sa inyong dalawa na task, ano yung mas parang mas gagamitin niyo or mas magiging excited kayo? Yung malaman yung tao na magdudulot ng saya or yung malaman yung tao na magdudulot yung sakit? Kung ano yung mas gusto ko para ka na ang hirap na no? Paano nga no? Siguro parang mas ano gusto kong malaman kung oh my God ang hirap. Ikaw, Jason. Oo, ikaw nagsulat eh. Para kasi okay yung sakit eh, di ba? Kasi it will protect yourself. Oo, kaya lang, kaya yung sakit kasi nagagamit mo yun sa future eh, di ba? Para, Ano siya, self-preservation siya, di ba? Parang Oo. iiwasan mo na masaktan or... Pero syempre, nga, ang hirap ng tanong. di ba? Ang hirap sagutin na, pwede ba, ewan ko. Pero ako siguro sakit talaga. Hindi naman ako tinatanong, pero sakit, parang ano, nasa punto ako ng edad ko na parang sakit yung gusto kong maiwasan. Di ba? Oo, kayo mas bata-bata. Pwede ba pareho? Hindi ba pwedeng ano na lang? Hindi, no, pag pinapipili mo nga ako ng Yeah. ano ba naman ako? Oo, kung malalaman mo na lang kung sasaktan ako siguro. Wala nang explanation kasi ang hirap eh. And how about you? Ang theory ko, kapag yung tao, marami nang pinagdaan ng sakit, ayaw nang masaktan ulit. Kaya mas pipili niya yung ability na ma-detect yung sakit. Pero kung hindi ka What nasaktan, makes you stronger eh, di ba? Yun yung mga magagamit mo yung sakit na yun in the future para di ba? Pero, para mas maging maayos yung tao, para mas pero actually, matatakal din sa film. Di ba? Ni Julia, sabi niya. Ako ngayon ano ko na yung brainstorming dito. Baka doon ako mas na-excite ako kapag nagkaroon ako ng feeling na this person is going to be good for me. Kasi given na, to me parang given na there's good and there's bad. And because now, sometimes the world can be so cruel that it feels so parang siyang breath of fresh air kapag naka-cross paths ka with something or someone good. So, I think when moments like that happen, you value it even more because it's a bit rare these days. So, kung ako mas ma-excite ako pag nakaramdam ako ng magiging okay ka para sa akin. Dito ka lang. Parang yun lang. Sige, thank you. You made romantic fantasy film. So, kasi di ba meron kayong Love is Blind ba? So how was it? Parang ano yung experience doing romantic fantasy compared to other films that other genre of films that you're doing? Ano yung pagkakaiba nito? Well, kasi sa filmography ko, ang dami ko na nagawang romance films din. Parang ako personally, as
creator, parang gusto ko lang makagawa ng may twist or may something different than the usual. So, even before ito, meron akong romance sci-fi yung with Jasmine Curtis and Jerome Ponce, yung A Glimpse of Forever. So, ayun, parang this is just my way of trying something new para naman hindi pa ulit-ulit yung ginagawa. Isang shoot kayo sa Japan, meron ba kayong hindi makakalimutang experience habang nandun kayo? Pwedeng nakakatawa, nakakatakot, nakakagulat, or whatever. Julia, you first. Naman direct, hindi naman fun yun. Kinabahan kami, baka walang mandirect sa amin. Sabi niya, nai-ER daw siya. Ang saya ng shooting namin nito. Ang hirap tuloy mamili ng isang... I think one of the memorable sa akin would be yung nakakita kami lahat finally ng cherry blossoms in the duration of filming in full bloom. So, I was really excited about that day. And also because I think, yun na rin yung kinukunan namin nung araw na yun, yung mga naging happy memories namin ni Woody. So, yeah. Yeah, that part. Kagamiyama. Yeah, that was a beautiful day. Ang ganda nga nun yung day na papunta kami dun sa Akigayama. Dun sa park. Parang nakikita namin na unti-unting lumalabas yung colors nung... At saka first time ko kasing makakita ng cherry blossom. Lagi ako pumunta ng Japan pag December, parang ganun. So, buong biyahe kami, parang nag-bloom lang siya ng unti-unti. Tapos yung peaceful kasi sa Saga, hindi siya katulad ng Tokyo na ang daming naglalakad, ang daming high-rise building, yun, mga maliliit na bahay. Sobrang peaceful, sobrang parang in touch ka with nature. Kaya, ganda-ganda kami sa Cherry Blossom. Direct, pwede mo i-share yung nabanggit kami na na-ER ka. Ano yung kwento doon? Kasi diabetic ako type 2. So, of course, I need my meds. Kaso, nagkulangan ako ng bilang ng dinala na gamot. So, nung nandun ako, parang kalagitnaan ng shoot, naubusan ako ng gamot. Pero sabi a few days lang naman, hindi. Parang nung last day namin, hilo-hilo na ako, nagsusuka na ako, tapos, naging okay naman, pero after 2 more days, ayun, na ER na ako. So, ayun lang naman, buhay pa naman ako nakauwi. So, lesson learned sa akin yun na magbilang kasi ng gamot. Saka kagandahan yan, hindi niya agad sinabi sa amin na kulang yung gamot niya. Nalaman na lang namin nung, ayun na, nahihilo na siya, nandiyan na. Yung mga last few shots, yung DOP ko na yung nag-direct. Pero most naman, okay naman nangyari. So yun, buti naman okay ka. And for my last question, about dun superpower na pwede mong hawakan ng tao, malalaman mo kung sasaktan ka niya o magiging masaya ka sa kanya. Sa inyong tatlo, given a choice, sinong tao yung gusto niyong hawakan para malaman niyo kung magiging masaya or masasaktan ka sa kanya? Direct ikaw muna. Sino ba ang gusto nating hawakan? Hirap yung mga hawakan na yan. Pasipa, Ponce. Well, ako siguro, whoever, kung sino man ang, kasi right now wala. In the future, kung sino man ang yung taong mapapamahal ako, alam mo yun, yung parang gusto mong sumugal, gusto mong you see a long time with this person, parang yun, gusto ko. Kung sino man yung tao yun, gusto kong ma-feel yun. So for now, kami muna. Sige. Kami muna, okay? Loveless ka pala direct. I'm in love with my work. Julia, ikaw. Di ba ang hirap? Yung wala pa sa life namin or nasa life niya na? Yung nasa life niyo na pwede niyong hawakan anytime. Shucks. Tsaka pwede mong hawakan anytime. Kasi I mean, nag-e-exist na sa buhay niyo Correct. yung mga choices na ito. Ipili lang kayo ng isa. Ang hirap naman, no? I-give up ko na lang yung ability.
Ayoko. Ang hirap. Parang kasi diba, mas maganda yung oo, hindi mo alam eh, ma-feel mo na lang yung lagi kang nasa present, yung nandito, now, yung gano'n. Na, ang hirap eh, kapag ka may gano'n ka kasi nga magiging guarded ka masyado, hindi mo ma-experience yung life. Eh, gano'n ang buhay eh, di ba? Pero for sure, kung may ganun kayong power, I'm sure maku-curious kayo at gagamitin niyo yan, di ba? So, wala talagang choice. I'm sure meron. Alam niyo po, itong mga ganitong conversation is exactly the reason kung bakit na-motivate ako na isulat yung ganito kasi ang daming katanungan na mahirap sagutin. Ikaw, ano ba Baka sa sumasagot? ano na lang, I feel like the people now na nasa life namin, baka sa future na lang gamitin, yung mga pagpapasok pa lang sila, itatry mo na. Huwag na yung ngayon, kasi I feel like yung mga nasa paligid namin, that stood the test of time. Kumbaga parang napatunayan ng loyalty and parang good naman para sa amin. Kasi parang masaya naman tayo, no? Oh. Pag ano, pipirma ka ng kontrata, ayun, hawakan Oo, mo. hawakan ko na ako. Parang, just bring me more plans. Mga ganun siguro in friendships and in work, siguro in the future. Kung may ganun lang ability. But for now, parang wala naman siguro. Ikaw, Chi. Oo nga, if you had that superpower, Jean, would there be anyone in your... Ako nagtanong. Would there be anyone in your life na gusto mong hawakan? I want to experience all the pains and all the laughters. Wow, In tama life. naman. That's Yes. nice. Oh, tama naman. So, gaano kang kapanakit dito sa pelikula? Hindi ko alam. Alam mo namang ginagawa ko lang yung mga pelikula binibigay sa akin. Yung mga nang bibigay ng pangalan na yan, wala akong kinalaman dyan. Alam mong pag-ibig lang ang kaya kong ibigay. Bongga. Anyway, kanina tinatanong si Julia about sa Best Actress. Ikaw ba, nag-expect ka ba na mag-award din sa Best? Ready ka ba na sina Aga, sina Dennis Trillo, at iba? Excited ko, nag-expect ako maka-inspire. Oo, gano'n na lang. Oo. Basta yung trabaho ginagawa ko, katulad ng sinabi ni JPL, laging sinusubukan namin pagandahin, yung laging 100%, enough na yun para sa akin. Kung maparangalan, maraming salamat. Kung hindi, sana may mga na-touch kaming puso dun sa kwento na-share namin ganun, sa cinema. Tsaka we didn't make this specifically for MMFF. Yes. Parang ginawa lang talaga muna namin siya, tapos si Viva na yung nagpasa. So, competition was the last thing on our minds na ginagawa namin. Gusto lang talaga namin siya magawa as a beautiful story. Oo, may mga araw na inuulan kami pero nag-shoot pa rin kami. Eh, nung time na yun, malamig sobra pa din. So, basa kami pero ginagawa namin kasi nga, mahal namin yung project. Kailan ba yung hindi na niya kinaya? Yung araw na yun, sobrang lamig ba yun? Yung sa loob ng... Oo, yung bumagsak-bagsak ako dun sa bahay. Para kung sa sobrang lamig, nanginginig na talaga ako. Ano. Oo, sobrang. Yeah, basta. But he's amazing. Iyayakap ko na sobrang galing talaga ni Carlo dito. Talagang in full view natin makikita yung pain talaga ni Wood. It's really his journey, and Lin is just gonna teach you a lesson. Yeah, ang galing talaga ni Carlo. But Galoy is good all the time. So. At saka second movie nyo itong dalawa, ano na-discover nyo pa sa isang isa? Julia and Carl. Nagti-3-in-1 coffee pala si Julie. Oo. May favorite siya doon na 3-in-1 coffee na lagi niyang binibili pag morning. Tapos gumagawa siya, tapos bibigay siya sa akin, tapos gagawa siya ng sarili niya. Oo, tapos may ice, gano'n. Eto, sobrang saya. Pwede ba? Maybe I am. I love this version of Kaloy that I was able to work with in Hold Me Close. And not that hindi siya masaya kasama ng Expensive Candy, but this was the best version of Kaloy, and I super enjoyed him this time around. All of us. Kasi same team ni Direk yung gumawa ng Expensive Candy, yung gumawa ng Hold Me Close. So lahat kami were like, oh my God, like, he's talking! Yeah, he was really fun to work with this time around. Parang bibigyan ng shot.
siguro kung mananakit, bakit pa, di ba? Oo, parang sayang yun sa oras pag ano. I'll pass. Auto pass. Oh, please come. Joke lang. No. Because I feel like everybody deserves the... alam mo na, heartbreaker. Hindi, kasi I feel like human nature, parang, yeah, you'll be scared. You'll have your second thoughts, but if your personality is to see it for yourself, to give it a chance, because everybody deserves a chance. Baka iba naman yung experience mo. Yung heartbreak naman, hindi lang naman nagagaling sa significant other. Di ba? Minsan sa friend, minsan sa sister, minsan so... Friendly relationship nyo kasi si Carlo nung magkatrabaho sa candy, expensive candy, single pa siya that time. Ikaw naman, you're both happily sa kanyang mga karelasyon. So, may mga tips ba kayong pinag-uusapan of set or nag-share ba ng something about na mga bagong nyo sa buhay nyo ngayon? Catch up lang. Kasi nga nung time na ginawa na, actually ito, hindi pa ako kasal. Talaga? Ngayon lang kami ulit nakita na married na. So, tinatanong niya lang how married tayo. Noon naman, wala, okay lang naman. Kinakamusta ko si Jay dahil nakatrabaho ko din si Jay. Tapos si April, kinakamusta din niya. Wala namang, nagbibigay ka ba ng advice? Or tips? Tips by Julia Barreto. More catch up. Kasi 2 years din ang pagitan ni Expensive Candy at Saka ito. ni Hold Me Closeness. So it's more catch up. Saan ka na sa life mo, dito ako sa life ko. And then yun naman, I think I just got to know him more in Hold Me Close, which is more about him as a person. Para kasing iba yung ano ko nun, expensive. Expensive Candy eh. Parang isang tanong ko sa kanya, isang sagot lang din. Iba pa yung mindset, iba pa yung... Oo. So now, mas malalim ng friendship nyo na ano? Oo. Yeah, oo naman. Ang ganda ng friendship namin ni Kaloy. Nag-iiyak. Joke, appreciate ko si Kaloy. Sobrang. Okay. Last question, Direk. 100% sa Japan shoot lahat ng movie or may mga... Yes, sa Japan na. Kasi Gusto ko lang pakita yung 27 ko na waistline. it's very Kaloy. Kung merong tao na wala pa sa buhay niyo na gusto niyong sabihan ng hold me close, sino yun? Not necessarily romantic. Pero someone na parang gusto niyo sabihin ng hold me close. Sino ba? I think yung kuya ko, kasi matagal na kami hindi nakikita, nasa US siya. And parang feeling ko na sa point siya ng buhay niya na kailangan niya na concern. So, kuya ko. Ako, siguro yung mga kabanan ko. Kasi tumatandaan na rin kami lahat. So parang we're just navigating through our different lives, but still hand in hand, still together. It makes us stronger. Siguro ako si Mithi. Yung daughter. Yeah. Thank you very much. That was Miss Anna P. Tell us, what is your role dito sa pelikulang Hold Me Close? Ayun, ako si Woody Carrera. Si Woody, feeling niya, alam niya kung saan siya papunta, pero hindi. Feeling niya, alam niya yung mga gusto niya sa buhay, pero hindi. So parang for the past 6 years, palipat-lipat siya. Tama ba? 6-7 years, palipat-lipat siya. Tapos leaving fragments ng mga broken self niya dun sa mga pinuntahan niya. And then eventually... Personal mission niya na mahanap yung perfect home. Perfect home. So hanap siya ng hanap. Eventually,
nakilala niya si Linlin na tutulong sa kanya na maging buo. Kahit na si Linlin may mga hindi rin buo. So, ganun. Si Linlin naman is, well, as we saw sa trailer, has the special ability to foresee if someone is going to be good for her or not. And that, hindi pa syempre nasa trailer, pero mapapanood natin sa pelikula kung paano niya nakuha yung ability na yun, kung ano yung naging root. Malalim din yung story ni Linlin kung bakit siya naging yung tao na, how do you say that? How she became the person that she is. And then she meets Woody, who kind of changes her life. And teaches her na, to give chances and to open your heart and to bring down the wall. And I think one of the important things that I realized ko din about the movie is that not just because you hold someone and you get a bad feeling doesn't mean they're gonna be bad for you. Maybe they can be bad for themselves. So, baka meron silang, it's not about Linlin, maybe sometimes it's about you. There's something that you have to do. Parang yung ability nga ni Linlin parang mas Nakatulong. intense lang na judger eh. Oo, yes. Pero talagang, ano lang naman, parang yung criticism niya, parang yung productive na criticism. We'll see in the movie. It unfolds in the movie. It's hard to share it, especially from the trailer because it will give it away. Festival, lalo na 50th, it's very special po. Ano lang the celebration of Filipino movies. I'm sure lahat ng kasali, they brought their A game. Ganun lang, hindi ko siya tinitingnan as competition. Kasi ako personally, every MMFF talaga nagmamarathon ako sa sinihan sa mall. Ayun, I look forward to watching all of the entries. Me, aside from the float, I'm really looking forward dun sa float actually because the first one I did was in 2016, Vince Kathleen. So I'm looking forward to that, but I'm also looking forward to watching all of the movies that's part of the MMFF. Ako din, yung celebration ng puro Pinoy na pelikula yung papanood mo this Christmas. Tsaka excited nga din ako sa float. Kasi ang tagal ko na hindi nag-float. Sa pag-ibig, how much pain are you willing to tolerate? Hindi ako masyadong parang ayoko na ng pain na eh. Diba? Pero kung sa tingin mong worth it naman yung pain, at ganun mo kamahal kung papunta ka na sa martir, ganun. Basta mahal. Yeah, okay lang. Kasi kasama yun sa pag-ibig. Totoo, kasama sa buhay. Yeah. Hindi mo naman may iwasan yun. So, yeah. Basta mahal ko, kaya kong pagtiisan kahit ano. How about Julia? Yeah, oo, same. I think, the person who makes you happiest is also the one who can hurt you the most. They hold that much power, right? But I think we welcome the kind of pain that we become better for, that we learn from and stronger for. Pero if it's the kind of pain that's, hindi siya good kind of pain, yeah, you can walk away from that. Oh, yes. Congratulations and thank you. Thank you. Success or MMFF Best Actor, Best Actress Award. Ikaw ba? Hindi ko iniisip yung ganyan. Oo parang mas sana ma-inspire yung mga tao kasi nga pinag-uusapan din dito yung mga traumas tungkol sa mental health and mga tungkol sa ganung aspeto. Sana lang mas makurot namin yung puso ng mga mananood. Yeah, I would have to say the same. Nakakawala yung you focus on stuff like that. You just really want to have an impact in people's lives. Thanks guys for joining us this afternoon. We hope you enjoyed the film. If you're here this Christmas, please
try to watch it and let us know feedback niyo. Thank you. And on X and Instagram, Viva_Films. Last photo.